Okay, good morning. I want to show you my new 3x3 MOSFET type casing. Ito na siya guys, ang mukha niya. Ayan, sa tingin niyo. Okay na ba siya? Bagong gawa natin ngayon lang yan guys. So ito na yung mukha niya. So yung naging guide ko talaga guys, ito yung battery para sa paggawa ng kung gaano siya kalaki. Yan siya. May protection siya doon sa sa likod niya, yung balot nito. Yung battery natin ay 12 volts 25 Ah gel type battery. Ito siya guys. So saktong-sakto lang yan siya guys sa 3x3 na MOSFET. So pasilip ko muna yung loob niya. Try natin kung ano yung loob nito guys. Makita ko sa inyo. Wala tayong magawa ngayong umaga na ito, kaya buksan muna natin saglit para makita nyo kung anong nasa loob. Guys, yan yung mga laruan natin, no? Yan, dami nating laruan guys. Pangsabak natin. Ito, maraming huli nito nung nakaraan guys. Ito, dalawa sila, partner sila. Yan. Yan, yung ating 10x10 transistor type D718. 10x10 po yan. Ito, 10x10 MOSFET. 10x10 MOSFET. 6 amperes po ito. Yung kanyang transformer nito, ang kanyang center leg ay 1.25 by 2. 1.25 by 2. Guys, yan lang naman yung transformer natin. Ito naman yung kanyang transformer nito ay 1.25 times 1.25. Yung kanyang center leg ay 1.25. Yung kapal niya ay 1.25. So 10x10 na D718, 10x10 na MOSFET. 10x10 MOSFET. Ayan siya. It's Y1906. Ito IRF 3205 ito. Ito, yan na guys yung laman niya, oh. Napakalinis lang guys. Yan. Ano na yung ating wala kasi akong electrical tape guys. Masking tape lang yan, packing tape ang ginamit ko. So pansamantala lang muna yan para magamit natin guys. Yan yung mukha niya. Yan po yung loob niya. Yan. Paano ko siya nilatag yan sa loob? Yan ang mukha niya. Yung kanyang relay. Napakasimple lang po. Pero hindi po matatawaran yung lakas niya. Sobrang lakas niya guys. Ang sarap gamitin. Ang sarap niya gamitin at medyo matipid siya konti kaysa rito. Guys, ito malakas naman. Ang problema nito ay talagang malakas din kumain ng battery. So yung ating battery dito ay 12 volts and 45 Ah. Dalawa yan sila guys. Pero talagang malakas. Sa lakas talaga, wala kang masabi. Yan siya guys. Ito ay 6x6. 6x6 yan na MOSFET. 10x10. 10x10 MOSFET. Ito D718. Ito naman ay HY1906. So, gumawa tayo ng medyo matipid. Pinatipid natin siya pero hindi pa rin bumabawas yung lakas niya guys. Ang lakas niya andyan pa rin. Huwag natin ibababa yung lakas niya kasi kailangan natin pang tilapia kasi ito guys. Tilapia. Yan siya. So yan ang paggawa ko ng kahon. Napaka-simple lang. So binutasan natin to. Ito yung pinakatakip niya. So walang problema naman to kasi pipinturahan natin na maganda yung magiging kalalabasan nito guys.
Ito yung pan niya. Yung pan niya na naka-design dito ay 80 by 80. Kasi ganito lang talaga kalaki yung butas niya. Bago ilalatag lang natin siya dito. Ikakabit natin sa labas. Pag gumawa po ako ng blower guys, ay papasok yung aking hangin. And then may exhaust din dito siya. Yung kanyang hangin ay dadaan dito sa ilalim. Dito papasok yung hangin. Higupin niya. Itutulak niya doon sa loob. Siyempre malakas po yung tulak niya kaysa higop lang ihigupin niya palabas guys. Hindi ako kumbinsido sa ganong pan kasi hindi niya mapapalamig yung loob. Samantalang kung yung pan mo ay malakas yung kanyang blower, galing dito sa labas, paghigop ng hangin, ipapasok niya doon sa loob. And then papaikot niya diyan sa loob na halos mag-spread out dyan yung hangin sa loob bago niya ilalabas dito sa exhaust sa kanyang output ng kanyang hangin. Dito papasok, dito siya lalabas. So guys, halos ganyan ang gawa ko guys. Ito, ganun din. Ito dati mayroon din to. Pero subok ko naman na kayang-kaya talaga ng ng D718 ko. Hindi siya umiinit. Yan. Basta balanse lang guys ang pagkagawa mo. Tama yung combination mo. Hindi siya umiinit. Umiinit, natural umiinit siya pero kalkulado, calculated. Hindi siya masisira. At matatag, tumatagal siya sa gamit. Subok na yan. Ito naman, actually guys, itong mga MOSFET kahit hindi nalagyan ng fan ay kaya niya naman. Pero iba pa rin pag may fan kasi pinapalamig niya yung mga pyesa, transformer, resistor, lahat ng umiinit na bagay ng mga components natin. Yung ating mga gamit din sa loob ay pinapalamig niya. Kaya lamang pa rin yung my blower. So nakaangat din yan siya. Yung battery natin sa ilalim para may allowance siya na hindi siya maabot ng tubig. Mas maganda na safe tayo kasi mahirap na pero kaya naman yan siya igawa ng paraan na pwede ilog-log. Pero guys, maging maingat lang talaga. Ingat lang kasi sobrang lakas niya. Malakas siya. Yan po yung mga gamit natin. So balik tayo rito sa ating pinipicture ngayon. So ito yun. Yung gawa natin. So ganun lang yung pagkagawa. Napakasimple lang. Hindi siya, huwag na natin pahirapan. Ang mahalaga, may magagamit tayo. Ganun lang siya. For personal use only lang naman to eh. So may laruan na naman tayo guys. Ayan, lalapat natin to. Ayan. Ayan, bago gamitan na natin ng mga screws. Ayan. So yan lang yan talaga. Ganun na yung pagkagawa natin. Matala. Ito natin ang screw. Simple lang guys. So ito na yung output natin. Yan. Ito na yung output. Ito yung battery natin na positive. Ito negative. So yan na siya. Patayo natin siya guys. Yan. Bago, siyempre yung naging guide ko guys sa paggawa kung gaano kalaki yung box ko, yung kanyang lapad, ay ito talaga yung battery.
Kasi ito lang naman yung gagamitin nating battery para rito. Magaan lang kasi ito guys. Magaan at tamang-tama lang siya guys. Tamang-tama lang yung bigat niya at yung tagal niya guys na sa paggamit mo. Yun yung consideration ko dito guys. Kasi pag sobrang bigat, lalo na pag medyo mahaba yung lakarin, nako, madalang yung isda, lugi guys. Basta yan, may lock siya. Yan siya guys, i-lock na lang yan siya para hindi siya lumabas. Magkipaghabulan ka sa isda, hindi siya malaglag. So yan lang. Ito ikakabit mo dito. Yan, simpleng bagay guys na pwedeng maging guide ninyo sa paggawa ng inyong mga kahon ng kuryente sa isda. Depende sa inyo kung paanong pag-design nyo, pero para sa akin ito yung pinaka gustong ko. Ganitong type lang, napakasimple. Then lalagay ko dito yung stick ko, papasok ko dito sa butas, then ibubuhol ko rin. Okay, click dito. Ganun din dito guys. Yan. So try na natin. So, gusto nyo rin marinig ang andar nito guys. So ito na siya. Yan lang siya. Yan lang siya yung andar niya guys. Kung ano yung nagapula doon sa loob, yan yung LED ng relay natin guys. Yan. Ibig sabihin gumagana siya. Yan. LED ng relay. So yan lang guys. Pan na lang yung kulang dito guys. Pan. Sigurado naman talagang mapaparami naman ng huli nito. Ang dami na nahuli nito guys, mga tilapia. Yung mga last natin na video, ito na yung kumuha. Ginawan ko na lang siya ng kahon. So sa susunod mayroon naman tayong parating na project natin. MOSFET. Order na naman ako guys. Gawa na naman tayo. Dami ko pa guys gagawin. Dami ko pang transformer. Yan. Habang na yung mga transformer ko. Ito guys. Ito 3 amperes lang guys. Yan. 3 amperes. Yan siya. MOSFET type na naman yan ang gagawin natin dyan. So ipapakita ko yung iba nating transformer. Ito guys. Yan siya. Guys. Okay. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe, like, and share. If you want to give comments, then be responsible for giving comments. And thank you very much for watching. Please watch all our uploaded videos. And bye-bye for now. Good day.